Sanctuary Nightclub mga kanegosyo sa Poblacion, Makati. Paano to kumikita at anong problema sa negosyong bar or club mga kanegosyo? Ito kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam no nagsisimula pala ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano ang problema sa negosyong bar or club mga kanegosyo? Kwento ko lang. Way back nung college days ko mga kanegosyo, mahilig din akong gumimik. Kasama yung mga kaibigan ko ng college, tropa ko. Ang laging spot namin dyan, Tomas Morato, Katipunan, Eastwood. Kasi malapit lang sa boarding house namin. Sa TIP Cubao, Quezon City kasi kami nag-aral. Graduate din ako ng marketing management dyan mga kanegosyo. Nagtataka ako nung gumigimik kami mga kanegosyo. Kasi Tomas Morato lagi kami. May mga bar or club kami doon kami laging gumigimik. Nagtataka ako na yearly na lang nagpapalit ng may-ari, yearly na lang nagpapalit ng pangalan yung bar or club, binibenta yung club or bar dahil lugi na. At wala pa akong idea sa pagninegosyo na ito mga kanegosyo. Lately ko lang na-realize yung may experience na ako sa pagninegosyo kung bakit nalulugi ang bar or club. Nalulugi ang bar or club mga kanegosyo dahil sa isang linggo, 3 beses lang kumikita yan. The rest, puro lugi na yan. Monday, Friday, Saturday. Yan yung pinakamalakas na kita ng bar or club, mga kanegosyo. Ang mahirap pa niyan kapag may bagyo, possible na sarado pa yung bar or club mo dyan. At na-realize ko kung bakit sobrang mahal ng renta, lalo na sa mga Tomas Morato, Katipunan, Poblacion, BGC. Kaya ang bulsa mo diyan kailangan malalim. Pangalawa, yung bayad mo sa empleyado mo, bouncer, freelance na DJ, bayad mo sa freelance dancer, security guard mo diyan. Kahit sobrang daming tao kang nakikita mga kanegosyo na gumigimik, tas may pila pa yan sa labas. Halos even lang kung kukumputin mo yung binayad mo sa empleyado mo, sa renta mo, sa electricity bill, tsaka sa inventory mo sa pulutan. Ang hirap i-maintain yan mga kanegosyo. Tas lalo na baguhan pa lang yung business mo, ipapakilala mo pa sa mga customer mo yan, hindi pa kilala. So automatic hindi ka pa mag-expect na mga customer diyan. Automatic ang customer mo pupunta sa kilala na nilang bar or club. Kung ako yung may perang magninegosyo diyan, mga kanegosyo, ang ininegosyo ko ice tube. Ako magsusupply ng ice sa lahat ng bar sa Poblacion, Makati, mga kanegosyo. Dahil doon naka-focus in one ako, pwede kong applyan ng distribution business model yung negosyo ko. Doon ako tunay nakikita mga kanegosyo. Hindi sa pagbebenta ng alak per se. Dahil alam ko sa isang linggo 3 beses lang sa isang linggo 3 days lang may kita dyan. At kung talagang gusto ko magnegosyo ng nightclub or bar, gagayahin ko yung Paddy's or Chilltop. Ipapa-franchise ko rin yung negosyo ko tulad ng ginawa nila. Maraming pinagtatawanan yung Paddy's dito or dahil nga pangit daw, Bisaya daw. Mas matalino naman yung may-ari ng Paddy's Point kaysa sa mga may-ari ng Silo. Kasi napapranchise niya yung negosyo niya. Hindi na siya kumikita sa pagbebenta ng alak per se. Kumikita na siya sa franchising fee mga kanegosyo. At doon ka tunay nakikita. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, focus in one, ikaw mag-distribute ng ice sa lahat ng bar sa Poblacion, Makati.
I-scale up yung negosyo mo, apply ng distribution business model yan or franchising, community ng mayaman. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart ka na rin, type mo naman sa baba, poblasyon, or comment ka lang. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.